Ayaw ko magpastor, ha? Ho? Ay, naku. Oo. Takas ako ng takas kung pwede lang iwasan. Totoo ba? Oo. Bakit? Hello po! Kamusta po ang bawat isa? Ayan, nandito tayo ulit sa ating payong kapatid. Ulitin ko po, kung ito po yung first time ninyo, maganda hong i-click po ninyo yung subscribe button at ganun din ang notification bell para sa ganun ay ma-notify tayo sa bawat episode na meron ho tayo. And maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay po sa amin at hiningi po namin at panalangin nyo kami palagi upang patuloy kaming maging inspired para po gawin ang mga bagay na ito para po magkatulong-tulong tayo at makamtan natin at yung kalooban ng Diyos sa buhay natin lagi. Okay? Ayan po. Ayan si Tosca at ganun si Kuya Erwin. Hello po mga kuya. Ganda po nung usapan natin last time. Ayun. Usap yun. Di ba po? sa motivation sa pag-aaral kasi siyempre gumagraduate sila ng elementary, high school, ganyan. Eh syempre, gumraduate na tayo mga kuya. So, mga kuya, sa pagkakataon po ito, baka pwede po natin pag-usapan na paano po natin mapapayuhan ang mga magulang na matulungan nila ang kanilang mga anak na makapili ng career. Pero mga kuya, yun nga ang tanong ko, nakasalalay ba sa magulang yun na yung patungkol sa pagpili ng career o dapat ang anak ang pumipili? Ano po ba yan mga kuya? Paano po ba yan? Dapat may orientation din yan. Kasi naalala ko, nung ako gagraduate sa high school, meron kaming parang Career orientation. Career orientation. Tapos may in-invite na mga speakers doon para hihikayatin kami na piliin yung kanilang chosen field. No, kung yun ang interest namin. Apo. Meron nagsalita tungkol na doktor, merong abogado, merong economist. Yung mga ganun ba? Dapat meron doon. Okay lang yung mga magulang kung alam nila lahat yan, pero yung mga magulang usually hindi naman nila alam Hindi. lahat yan eh. O yung mga different careers. Yeah. May mga okay din sa mga magulang na naobserba nila yung mga anak nila. So at least they can give their inputs or guidance, di ba? O what to choose. Kasi, importante yung mga magulang. Sabi nga, train up a child, di ba? Nung bata pa lang sila in the way they should go. So, more or less, malaking factor yung inoobserba nila ng mabuti. Pero tama si Kuya Erwin, kahit na obserbahan nila yung galing ng mga bata, kung saan sila possible na field na makapunta, hindi naman nila exactly alam lahat ng bagay. No? So, kailangan, pwede mo silang i-guide na alamin nila iba't ibang mga posible nilang pasukin. Like, tingnan mo anong area, anong kailangan expertise dito, anong expertise dito, yung mga ganyan. So, at least, tama yun. Merong orientation, meron ding mga self-study or research na pwede mong gawin. Ayun. So, yun. Kasi, ang iba dito, bukod pa nun sa sa career na, pati yung mga bata, dapat, mag-e-enroll sila ng kurso Yes po. Kung ano yung makakaangkop doon sa direksyon na nakikita nilang dapat lang puntahan. Di ba? Kasi naman, kung gusto mo mag-doktor, kinuha mo engineering, parang ang weird naman, parang off naman, di ba? So, dapat, i-guide mo sila. Ano ang, kunyari, gusto ko po mag-doktor. So, ano mga possibility na pwede mong puntahan to prepare yourself to become a doctor? Meron tinatawag ng pre-med courses, di ba? Pwede silang mga science courses like biology, zoology, ganun, di ba? O kaya naman, pwede silang psychology, pwede rin yung medtech o nursing, di ba? Hindi yung nag-doktor ka tapos mag-nurse, iba yun kasi medyo masyadong antas ng nursing mo, di ba? Pero at least preparation ba? Pwede yun na direksyon. So, depende ngayon, dun ka nga na mag-guide. Ganun po ba yun? So, dapat yung eskwelahan, yung paralan, magko-conduct din ng mga ganyan. Mga career orientation program para malaman ng mga bata kung anong gusto nilang kunin na kursos pagdating sa kolehiyo. But, on the other hand, yung choice, itatanong mo rin sa bata, yung mga magulang, itatanong mo rin sa mga anak niyo, anong gusto mong maging pagkatapos mo mag-aral ng high school? So yun ang magdedetermine
kung ano ang kurso na kukunin nila sa kolehiyo. Ayan. Siguro ito mapapayo ko. Apo. Una, bata pa lang, pinagpe-pray na natin mga anak natin. Yun. Kasi God has a calling for our children. Yes. Amen. So, ipakita ng Diyos. Katulad minsan ng panalangin ni Paul, di ba? Lord, may you open their spiritual eyes or the eyes of their hearts that they may know. Ayan. And understand your will. Diba? Yan, Amen. importante yun eh. No? Bata pa lang, yung mga anak natin, pinagpe-pray na natin. Para tayo mismo, nagiging aware din tayo sa mga gifts na meron sila at yung passion na meron sila. Kasi, importante yun eh, yung what are they passionate about? Yan. So, more or less na didiscover natin yun na parang ano ba yung gustong-gusto mong gawin in the future? And minsan, mga anak natin, nakita na, galing nito sa art Para sobrang husay nito dito sa bahagi ng art. Parang napaka-genius siya when it comes to doing some arts. No, nakakapag-imagine sila. Meron mga bata, grabe, wala, 2 years old pa lang, naghihiwa na ng karne. Ang galing. Totoo. Kaya ho. Ay nako, mapakita ko Meron, sa iyo. meron. Meron, tinuturuan na yung anak paano maghiwa ng mga Asa yung magulang po ang nagtuturo? Oo, nagtuturo chef yung nanay. Kaya sabi ko, parang hindi malayo na pwede na nilang diskubrihin yung kakayanan ng bata. Tingnan mo. Sample lang ko lang ha. Ayan. Papakita ni Kuya. Ayan, ikakarap na. At tingnan mo. Ayan, parang naghihiwa na, Oo nga po. Ang galing. Tinuturuan na ng magulang na maghiwa ng karne. Pero- Pero paano yung posisyon? Nasa ibabaw pa nga siya ng Under supervision naman ng magulang. ayan yung magulang, siyempre. Ayan, Hindi mo malayo maging chef siya paglaki mo, no? Pwede. Kuya, sorry po, kasi di ba nabanggit nyo nga po na minsan, karaniwan, ang nagiging profession ng mga anak natin yung nakagisnan na sa magulang. Kaya po ba ganun? Dahil, kasi yung tinuturo natin, kasi, kuwari, tatay ko singer, natural, ituturo niya sa akin pagkanta. Pero, mayroon din ako mga kapatid na okay nang kumanta pero hindi niya pinili yung ganun ko. Yung field na yun. Field. Hindi niya hilig Opo. So parang ba mga kuya, parang minsan may disconnect minsan parang ngayon, dahil hindi niya ngayon magawa yung, mga kapatid niya, ganun ang ginagawa. Siya yung parang odd man out. Feeling niya ngayon parang, siya ngayon, parang Out of place. self-confidence, baka naman, I'm not good enough, ganun. Kasi hindi ko nasundan yung footsteps ng magulang ko, parang ganun. Kasi, Hirap. meron naman tayong kanya-kanyang weaknesses at saka strength So, we need to encourage our children to also respect yung mga strength and weaknesses nila. Huwag natin ipilit yung sarili natin mga pangarap. Ayun nga. Hanapin natin yung pangarap ng Diyos para sa kanila. As parents, ang ating primary role is to help our children discover God's plan for their lives. Kasi may magandang plano ng Diyos sa kanila Yeah. Si Lord nag-design sa atin. Okay. So, hanapin natin yun. Katulad sabi nga ni Kuya, ito magaling to sa math. Sabi ko, Erwin, Erwin, di ba? Ito magaling sa math. Engineer. Baka engineer to. Pwede accountant, engineer, mga ganon, di ba? Ito, magaling to sa science. Pwedeng medicine, mga ganon. Ito, walang galing to, pastor. Sobrang Joke yun pero hindi naman totoo yun ng pastor. Dapat maaral yan. All around. Gifting po yan. Yun. Hindi. Ano lang, joke lang. Pero sa totoo lang, yung ganyan, ministry, pastor, tulad ng mga nagtatrabaho sa bangko, gano'n din kasi galing ako doon. All around dapat ang knowledge mo kasi kakausapin mo mga kliyente mo. Iba't iba ang hilig niyan. Dapat makuha mo yung interest. Kung hindi, mawawala sila sa mo as your clients. So you have to be para bang well-rounded lahat ng mga basic knowledge. At least may alam ka kahit na konti. Pero ito naman advice ko sa mga bata. Opo. Initially, kapag magsasuggest yung magulang, matindi mo type. Oo nga po. Mag-appeal ka, wala namang masama ron. Pero kung hindi, sumunod ka. Alam bakit? Susundin niyo po? Kasi honor your parents Kasi, and your life will be well. Di ba? Paano po kung hindi
hindi ako madunong dun sa gusto niya ng paggawa Oh, di-discover naman yun. Di ka usapin mo, mag-pray ka sa Panginoon, Lord, ipakita mo sa magulang ko na hindi ko talaga galing yun eh. Di ba? Pero I want to honor you, kaya I will follow my parents, no? Tutulungan ka naman ng Diyos. So, dahil in your desire to honor, kasi will ng Diyos to honor our parents. So, honor natin muna sila. Ngayon, eventually, if God allows na yung talagang feel mong yun talaga yung gusto mong feel, di, by the time na makakapag-decide ka na on your own, pwede mo nang gawin. Okay po. Yung iba naman, mag-a-appeal ka sa Diyos na yung, pati sa magulang mo, na yung magulang mo magiging considerate enough din na i-consider yung strength and weaknesses mo. Pero ang ino-honor ng talagang ang Diyos, yung pag-honor mo sa Diyos. Kaya mo ino-honor yung parents mo. Oo. Kaya yun ang ganda nung kung gusto mo maintindihan kung ano yung direction mo, hindi masama yung tanungin mo yung parents, tinan mo, i-discover mo. Pero kung hindi naman mapilit yung parents, okay lang eh. Pero kung mayroong sinabi ng parents, kunin mo to, ibang usapan yon. So, pwede ka mag-appeal, tapos sunod ka pa rin sa anong gusto ng Lord, tulungan ka ng Lord. Oo, okay naman yung mga magulang, pwede nyo naman i-impose kung anong gusto nyo. Kaya lang, tingnan nyo rin yung interest ng mga bata. Kadalasan kasi, ito ang gusto ko lang i-correct, na mga magulang, pag nagsabi yung anak, Nay o Tay, itong gusto kong kunin, sasabihin na, ay, walang pera dyan, anak. Dito ka na lang. Usually, yun ang standard nila eh. So, sabi nila, gusto kong magturo, punta ka lang sa ibang field, lalo na medicine. O sige, mag-imbalsam mo na lang ako. Sasabihin nila, hindi naman ganon. Dapat sundin nyo rin, alamin nyo din kung anong hilig ng anak nyo. Yes. So, ayan, balanse na. Nakita mo yung sa side ng magulang at sa side ng anak. Di ba? Yun nga. Yung sa side magulang, huwag mo may pilit yung gusto mo. Kailangan igalang mo rin yung disenyo ng Diyos para sa anak mo. Tapos sa side naman ng anak, kung hindi mo mababago yung isip ng magulang mo, di sumunod ka sa kagustuhan mong i-honor ang Diyos by honoring your parents. Di ba? And ang ganda nito, you still have to give your best while at the same time, yung grace ng Diyos will be upon you. Tutulungan ka naman. At the Lord will direct also your path. Pero may tanong po ako eh. Sige ha? Sige, tanong mo. Hindi mo kasi di ba meron pong sa Bible, meron po ba yung parang may gifting na binibigay? Kaya may gift of... gift of administration, gift of exhortation. So how can we correlate or connect that sa career path natin? Dapat po ba i-consider yung gifting ni God sa pagpili ng career? Ando na tayo, pero yung gifts, you can exercise that in any career eh. Kunyari, gift of helps. Kung doktor ka, pwede mo magamit yun. Kung ikaw ay isang bankero, magagamit mo dun. Gift of exhortation, yung gift of encouragement yun eh. Kahit na ano yung career mo, you can always encourage other people. Mga ganun ba? So, iba lang yung consideration kung anong career ang pipiliin mo. Depende yan sa yung skill at saka ability na binigay sa iyo ni Lord. Dapat Siguro maliban yung pag mga skill, mga gift of leadership, may mga ganon, meron talagang ganon. At saka tayo, wag nating kainggitan yun. Yung mga magagaling magsalita, okay lang yun. Dapat nga, purihin natin ang Diyos dahil dun. Tapos panalangin natin sila. Tulad ni Kuya Bong. And we encourage them kasi at the same time, mga ibang tao, nakikita nila yung ating mga kakayahan, hindi naman nila kayang gawin din yun kung ano yung ginagawa natin. So, pantay-pantay lang pagdating sa ganyan. Yes. So, it's just a matter of understanding we have different functions in life. Yes. Hindi naman masama na hindi tayo pareho ng ma-attain ng posisyon kasi may kanya-kanya tayong ambag eh. Yes. Mahalaga yung ambag. Pero, ikaw matanong kita, if you were to live your life all over again, would you still follow the course that you took in college? Ako po din. Ako naman nagtatanong ngayon. Oo nga po, natanong ko po yun kasi ang tinake ko po kasi art management. Pero pero ang nangyari po is napunta po ako sa public service. So kung alam ko lang na magpa-public service ako, di sana nag-political science na lang po ko. Pero hindi po ganun kasi yung nangyari. Kaya nga eh. So, but I trust God na kung ano man yung inalaw niya sa buhay ko, yun yung best ko. That's right. Kaya nga, the truth of the
the matter is, kahit na anong, kuminsan, no, kahit na anong kurso ang kunin mo, iba pa rin yung trabaho na Magagawa mo. nagagawa mo. Tulad no, nung ako nagtatrabaho, meron doon, ang natapos niya, biology, going to medicine. Pero anong gawa niya? He became a banker, nagtrabaho sa bank, and he did well. Oh, so, okay, we can take whatever course we want, but in the end, I don't think that will dictate kung ano magiging trabaho natin later. Yes, oo. Kasi yun nga yung totoo dun parang siguro in her desire to follow the parents. Yes, oo. Di ba? Sinunod niya. But God has greater plans naman So, huwag tayo matakot na magkamali. Okay. In a sense, no? Kasi yung kumbaga, yung failure is never final. Correct. Yes. But success is never ending. Amen. Sabi nga ni Robert Schuller. Di ba? Kaya ganun pa rin. Parang wag tayo matakot. Pero maganda na nakikita na natin yung direksyon mo talaga para alam mo na kung ano yung end mo. Halimbawa, kung gusto mo talaga sa public service, mag-aral ka. Hindi ko pareho nung iba. Magtatakbo. Tapos hindi naman sila preparado. Di ba? Ang hirap naman nun. Yung kunyari, gusto ko makatulong sa mahirap. Sino ba maayaw makatulong? Di ba? Gusto ko makatulong sa mahirap. O sige, anong batas ang iniisip mo para makatulong sa mahirap? Kayo, sa palagay nyo, di ba parang ang pangit naman? Di ba? Parang ikaw mismo hindi mo alam So, ba't ka papasok dyan? Di ba? Hindi mo lugar yan. Kumbaga, dapat nagprepara ka na dyan. Nag-aral ka man lang ng public service, ganyan. Nag-aral ka naman ng government administration o kaya mag-ano ka na tungkol sa law. Di ba? Ang lungkot Marami ngayon, halimbawa, tatakbo o kaya gusto pala nila maging congressman. Hindi nila alam yung konstitusyon. Di ba? Ang hirap naman kasi yun ang pinaka-framework natin. Dapat yung batas natin nakabatay dun. Yes po. Ito, hindi mo alam yung constitution, di ba? Opo. Wala Hindi na. po tayo pwedeng gumawa ng batas na hindi po base sa Constitution. Ang Hindi po hirap pwede nun, yun. di ba? Opo. Naalala po mga kuya kasi gusto ko po talaga maging singer. May banda na ako, nagteteatro na ako. Tapos biglang kinausap ako ng papa ko na, anak, kung di mo ko sinunod noon, sana sundin mo ako ngayon. Ano pong gusto niyo? Sabi niya, gusto ko tumakbo ka. Sabi ko, hindi po Ano yung kasi... triathlon? Decathlon? Hindi mo! Ay, hindi. Sa public service. Oo. Akala ko 100 meter dash Pero mga kuya, I have to admit na hindi po ako talaga, kumbaga iba yung pinag-aralan ko. Kumbaga hindi ako nag-aral ng law, ganyan. Pero actually na po ako alam naman ho ng mga close sa akin na parang medyo nag-alangan po ako kasi hindi ko po yung linya. Yun po, parang hindi nyo linya yun, hindi nyo yung pinag-aralan nyo. Kasi iba ho yung parang desire ko noon. Pero my dad ayaw niyang, sabi niya, pag humindi ka, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Ganun, parang, so sabi, Christian na po ako nung sabi ko, papabigyan niyo po ako ng pagkakataon na mag-pray. So nag-quiet time ako. Alam niyo po sa word ni God, honor your father and mother. Okay. So sabi ko, Lord, hindi ko naiintindihan kung ano itong pinapagawa niyo sa akin, pero I will trust you. I will honor my father. I will obey. Pero, di ba, nag-training ka? Opo, syempre That's po. what I'm saying. Oo. Kaya you want to honor God and at the Dapat same po. time, i-prepare mo yung sarili mo doon, Opo. di ba? Kaya naging mabuti ka namang konsihala By God's grace di ba? po. Marami kang mga sinalungat at mga na nakatulong para sa sa bayan mo. Hindi man maintindihan ng iba pero nakatulong. Amen. Opo. Di ba? Sa puso mo at alam mo 'yun. Pero ito po hindi ko makalimutan. Yung sister ko, minsan, inimbita ko siya sa event. Alam po sinabi niya sa akin. Si Doc yung pangalan niya. Sabi niya, ate, buti na lang sumunod ka kay Papa na tumakbo. Kumbaga, hindi ko alam na meron palang nanonood pala yung kapatid ko na sabi niya, ate, buti na lang nag-obey ka sa parents. Parang, may impact. Meron palang ganun dating yun. May impact Marami pala. tumitingin pala sa'yo. So sabi ko, Lord, thank you kasi hindi mo ko pinabayaan, hindi mo ko inalaw na mag-disobey. Yes. Tsaka may kamay ang Diyos sa bagay na 'yon. Amen. So hindi mo pwedeng yan. Ganito rin sa atin. We need to be sensitive dun sa inaalaw ng Diyos. Basta ang mahalaga, ang ating motivation is honoring God. Ayun, yung po yung Yun ang motivation. number one, honoring God and finding where we can be of great service. 'Di ba? Kasi mahirap din naman yung puro
pray ka ng pray, tapos hindi mo naman ginagalang yung disenyo ng Diyos sa'yo, di ba? Oo nga, oo. Oo, parang mahirap din. Diba? Pilit ka ng pilit, gusto ko magisingin. Wala ka nga sa tono. Ang hirap naman. Oo nga. Oo, kulot yung Puro kulot lang alam mo. kulot yung boses mo. So, yun po pala pagpili ng career, importante po yung, syempre, sa parents. Yes, number Opo, one yun. At syempre po yung pagsangguni kay God. Yeah. Yun po. So, yun po yung mga nakuha ko po ngayon. Oo, tsaka, hindi wag yung pera, hindi yun ang batayan. Kasi, Oo, kung puro pera lang iniisip mo, kunyari, sabi mo, itong kurso na to, dito talaga yung pera, dito yung pera. Halimbawa, yung kurso mo, accounting, halimbawa lang, dito talaga pera. Biglang naging AI na lahat. Yung software na lang. Ang kailangan mo lang mag-encode. Tapos yung AI na yung bahalang mag-compute, mag-ayos. Di wala ka bigang trabaho. Encoder ang labas mo. Hindi ko sinasabing gano'n ang nangyayari na ngayon. What I'm saying is, it can be a possibility. No, by the time na nandun ka na, iba na yung way of things, way of doing things. Importante yun. Kaya, ang future natin nasa kamay ng Diyos. Nothing to do with, dito yung pera, dito yung wala. Diba? Yung iba nga, pinilit, mag-engineering ka. Talagang hirap na hirap siya doon sa math. Hirap na hirap siya. Sabi ng teacher, bobo ka. Ay? Di parang, kasi, yung although hindi sinasabing diretso, sa isip mo, dahil you're not passing, bobo ka. Di ba? Ngayon, ayun, sa halip na naging engineering, naging gingineering. Di ba? Nagiinom na lang. Ay, gingineering! Nalasing na lang. Kasi masama loob. Yes, kasi hindi mo natulungan Ay. Tapos yung pala, ang hilig niya lang talaga mag-vulcanize. Masama ba yun? Hindi, Hindi. Kasi kung yun ang galing mo, tapos nakaka-invento ka pa paano mag-vulcanize nang hindi tinatanggal yung gulong. Kaiisip mo ng paparaan paano yung pinakamagandang para mag-vulcanize na hindi nasisira yung gulong. Opo, tapos tatagal ng 100 years. Ang galing. Di ba? Mas matagal pa kaysa sa kotse. Opo. What I'm saying is, Gulong na lang. kasi gift mo yun Oo. Hanapin mo saan kayong gifted. Tama. Oo nga. Kaya rin yun, crucial yun. Pero mga kuya, may tanong po ako. Sorry, kasi medyo nag-share din po ang testimony. Medyo syempre babawi din ako sa inyo. Kayo po ba, pinlano niyo po maging pastor? Nagsisisi po ba kayo na nagpastor kayo? Kasi pwedeng, siguro kung mayaman ako, mas marami akong pera, siguro marami akong mga building, ganyan. Tagline na? Tagline. Mga kapatid, huwag tataka sa mga kuya. Mag-share ko kanino mga kuya. Hindi naman pero baka naman, Si Kuya Edwin, inspire. nagtatrabaho yan. Sa bangko siya nagtatrabaho doon. Diba? Bangko pa May may narating din naman ako doon kahit na hindi yung pinakamataas ganun. But wala naman pagsisisi yan eh. Yung pagiging pastor hindi ko ni sa panaginip hindi pumasok sa isip Yes. yan. Oo. I mean, it's God's calling. Kung dun ka gustong ilagay ng Diyos, hindi mo wala ka namang magagawa. Yun talagang kuan. Gagawin mo. Ano lang, para sa akin, kung ano mga pinagdaanan ko nakaraan, may education, may work experience, hindi na sayang yun kasi nagagamit ko pa rin yun. Yes. Ibig sabihin, I can interact with businessmen, with politicians, ganon. Mga artista. Mga artista tulad mo. Oo. And I can understand their language. Yung mga ganon ba? Oo. Yeah, tama. Kasi ako accountant ako. CPA ako. And may negosyo ako. So, nagtrabaho din ako. So, yung mga experience, habang to sabi kay Erwin, magagamit mo. At saka, ayaw ko magpastor, ha? Ay, naku. Oo. Takas ako ng takas kung pwede lang iwasan. Totoo ba? Oo, Bakit? pero- I mean, okay lang matanong. Tinali Bakit? yan eh. So, Bakit ayaw niyo po magpastor? Kasi baka meron pong mga nanood na mukhang may calling magpastor pero parang hindi pa sila Hindi marami ako na-witness kasi ng mga nauna sa akin. Kawawa ang buhay nila. Magsisilbi sila sa tao, tapos sila pa yung aawayin, tatawagin ng kung ano ng pangalan. maraming bashers. Yung mga anak, kawawa, nadadamay din sila. And sa akin, parang ayoko ng ganyan. Di ba? Ayoko ng ganyan. Parang inaapi pa nila yung mga pastor. Kaya never kong inisip na
magpastor. Inisip ko, tumulong sa pastor. Yan, pwede. Yung mag-provide ng pera para sa kanila. Di ba? Yun ang iniisip ko. Tapos hindi pa ako magaling magsalita. Yung, sabi, bulol ako. Tapos, talaga hindi ako pala salitang tao. Ano ko eh, pagka sa santabi lang ako, gusto ko lang, tahimik lang ako eh. Pero, yun nga, nung naramdaman ko yung, nakita ko yung direksyon ng Diyos sa buhay ko para magpastor, hindi ko na ipagpapalit yung what God has already accomplished in my life as a pastor. Kasi talaga yung plans niya, perfect talaga, good and acceptable eh. Oh. Kaya nakita ko yung grace ni God that I can speak kahit na noong panahon na bata pa ako, sinasabi tatay ko, wala kang gift dyan. Wow. O, di ba parang, pero ang bait ng Diyos eh. Ginamit niya rin talaga yung weakness ko para maging inspirasyon sa iba. At yung gift ko naman para matulungan pa rin maraming tao. Correct. Praise God. Ibig sabihin, walang sayang yan. Yun na tinanong mo, kung hindi ka nagpastor, dapat may mga building ka na dyan. Di ba? Alam mo, marami sigurong pinagpalit kami ni Kuya Bong. Pero, in the end, it's not those yung mga wealth and mga monetary things that you might have gained that counts. Hindi yun eh. Ang importante yung relationship mo with the Lord and with other people. Kasi marami akong alam. Ever since nagtrabaho ako sa bangko, mayayaman sila, super yaman. But yung families nila, hindi masaya. Masaya yan. So, I would not exchange yung kung ano meron ako ngayon as against what I might have gained. Tsaka hindi mo rin masasabi, no? Hindi mo Maaari masasabi. sa building, pwede ka namang ikaw ang naitayo sa building. Hindi mo alam. Hindi mo alam kasi wala naman, nobody knows who holds the future except God. Di ba? You don't know what will happen. Kunyari, from the time you made a decision to follow God, di mo alam kung ano pwedeng nangyari sa'yo kung sakali. Kasi si Jonah hindi sumunod sa kay Diyos. Di butik na lunod. Tinapon sa isda. Hindi mo rin alam. Kaya sa akin, ang isa lang bagay ko, ang alam ko, susunod ka lang talaga sa pinasaan ng Diyos. Kaya yung mga anak natin, kung meron tayong ituturo sa kanila, teach them to follow God. Teach them how to discern God's will. Teach them to know the Word of God, yung mga ganyan. Help them. Yun ang number one. Tapos, saka nating yung mga career, si Lord pa rin magtuturo. Siya pa rin magsasabi, may mga ilan magagaling sa math, ginawang missionary. Di ba? Di alam eh. Di ba? Kaya, you just follow the Lord. Because God's plan is always perfect. Now, hindi lahat ng pastor magaan ang buhay. Yung iba, kahit anong pagkukumahog nila, sobrang hirap ng kanilang ministry. They were called sa tribes, tinawag sila sa mga poorest of the poor. Kaya, sa akin, grace pa rin ng Diyos kung nasaan tayo ngayon. Let's just be thankful to the Lord sa lahat ng direksyon na binibigay niya. Basta tayo lang, just be faithful. Huwag natin sabihin na, kaya ganyan yan kasi hindi yan tapat. Walang ganon. Only God really knows. Kaya, Thank you po. ako, sobrang thankful na lang din ako sa Lord na binigyan ako ng pagkakataon makasama sa CCF. Praise God. Kasi pwede namang hindi eh. Pwede namang hindi eh. Lahat tayo noon. Pwede naman hindi. But God is gracious. So, malaking pasasalamat namin sa Diyos. Opo. And thankful din po ako kay God sa buhay po ninyo kasi nag-obey po kayo. Alam ko po, marami po nabibless sa buhay ninyo. And na-realize ko po mga kuya, it's really about God. It's all about Christ. So, hindi na po magmamatter kung ano yung mga medalya natin o ano man yung maabot natin. Pero it's really pointing everything to Christ. So, thank you mga kuya. At dahil dyan, ayokong maiyak. Hihingan ko na po kayo. Yun na po, words of encouragement na po yun. Pero siguro, short lang po, parang words of encouragement like, yung gusto ko pong kinukote nyo palagi, to live is Christ. Christ to die is Christ grace. Di ba po? Parang, favorite verse namin. opo. But anyway, syempre, words of encouragement at tas tagline na po mga kapatid. Words of encouragement. Opo. Ang naisip ko, isa sa mga naisip ko is, for you were created in Christ Jesus to do the works which God has prepared beforehand. Yun. Ibig sabihin,
tayo nilikha ng Diyos para for a certain work. Hindi naman lahat ng trabaho dapat natin gawin. Hindi. May specific work lang na hinanda ang Diyos para sa atin. We were created for those good works, and those good works were prepared by God for us to do. So, the best would be for us to draw closer to God para malaman natin, ma-discern natin kung ano talaga pinapagawa ng Diyos sa atin. And the way to do that is to depend on Him always, to obey, and to pray always without ceasing. Yun. Basta isipin lang natin na kung ano man yung nais natin gawin at nais ng Diyos na gawin natin, wala namang contradiction yun in the end. Kasi siya ang in control sa buhay natin. Amen. Thank you po, Kuya. Sa atin po, lahat po tayo, in God's sovereignty, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Mga magulang, isang bagay po, huwag ho nating sabihin sa anak natin ano yung gusto natin. Sabihin natin sa kanila anong gusto ng Diyos. Tulungan natin silang malaman at ma-discern yung kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. At para sa mga bata naman, ganun din. Hanapin ninyo hindi yung ano yung magpapaunlad sa buhay nyo, kundi hanapin ninyo ano yung bagay na nais ipagawa sa inyo ng Diyos. Kasi life is too short to miss the real thing. Ngayon, ang sukatan ng tagumpay has nothing to do with accomplishments. Ang sukatan ng buhay ay natapos ba natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya si Jesus Christ at the age of 33, ano sabi niya? Approximately 33. Sabi niya, I glorified you, O God, for I have accomplished the work that you have entrusted me to do. Di ba? At sa atin po, mayroong pinagagawa ang Diyos sa atin. Doon tayo magtulong-tulong hanapin at gawin ang pinagagawa niya sa atin at hindi natin ito pagsisisihan. Diba? Kahit sa mata ng tao, parang feeling mo kabiguan, as long as ito ay tagumpay sa Diyos, for sure, pagharap natin sa Panginoon, ang ating maririnig ay, well done, good and faithful servant. Enter into my rest. So mga kapatid, balik tayo ulit kay God. Siya mag-guide sa atin kung saan tayo dapat tumungo. Maging sa ating mga karerang piniling gawin at tapusin. Praise God! Ang ganda mo! Yay! Salamat mga kuya. Kaya mga kuya, wala na pang patumpik-tumpik pa. Tagline. Ayan. Kahit sa buhay na to, talagang hindi naman madali. Kaya kung sakali man dinadaan kayo ng ulan, Araw. Oh, bagyo! kaya basta kailangan nyo ng payong. Andito po ang Payong Kapatid. Sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid. Nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po ay magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.